Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, a program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian communities. My name is Rovic Canono. I will be your host for today. And the topic for this episode is the 6 steps in buying your dream home in Vancouver. And joining us today is a nurse by profession, and the second career is also a realtor. Let's all welcome Kate Carandang. Hello everyone, I'm Kate Carandang. Hello. Kamusta Kate? Kamusta ka na? Okay naman po. Kasama mo yata ang inyong napakagandang cute baby pet. This is Milo. Milo, say hey. Hi everyone. Hello Milo. Bakit Milo ang pangalan? Yun po yung binigay ng anak ko. Baka favorite niya yung Milo. Favorite niya Milo. Meron ba nabibiling Milo rito sa Vancouver? Meron po sa mga Filipino stores. From the Philippines, yeah. Okay, paano ka naging realtor? Isa ka ng nurse, naging realtor ka pa. Yeah, kasi as a nurse po, 'di ba? We work long hours, so ngayon po, I want to be with my kids and family most of the time, and I don't want to work more night shift. Kaya I decided na find a new career that I would love and help more people din po. Like, kasi kaming dalawang mag-asawa is both RN. So at least one can stay at home with the kids. Oh, I see. So sa Philippines ba, RN na kayo? Apo. And back in Dubai for 8 years. Oh, I see. Sa Philippines, Dubai, and then Canada. All right. Okay. Saan ka sa Philippines? Sa Pampanga po. Oh, no ka rin? Lubao po. Lubao. Kamusta ang Lubao? May Kenny. Okay naman po. Si Milo, marunong bang magkapampangan yan? Hindi po. Pure Canadian po to. Pure Canadian. Hindi man lang ditak. Ditak na lang. Okay. So, mapapasok na po tayo sa ating topic, the 6 steps in buying your dream home in Vancouver, courtesy of our guest, Realtor Kate Carandang. Step number 1. Yeah, step number 1 po is yung ating pre-approval. Sa pre-approval po natin is kailangan po natin kumausap ng mortgage broker or mga lender. As for me po, I have a partner mortgage broker, and mas maganda po yung sometimes po yung mas maganda po yung may mortgage broker because they find the best interest rate for your clients. And sometimes po may mga bank po, may mga offer na the client can get like cashbacks, and which is helpful po sa mga buyers natin. So, kumbaga, pag ginonta ka nila, kung bibili sila ng bahay, meron ka na rin marirefer na mortgage broker? Apo, meron po akong partner. Alright, okay. So, ngayon mga kababayan is March 2024. More or less, ano ba ang interest rate na nakukuha ng mga kababayan natin bumibili ng bahay? Yung last na nakuha po ng mortgage partner ko po is below 5 na po siya. And sometimes po he said na may mga cashback din po, na which is really good for the buyers. Para lang sa kaalaman ng mga first-time home buyers natin, ano ba yung cashback? Like po yung ibang bank po nagbibigay po sila ng like 3,000 cashback or 4,000 cashback. It really depends po sa mga bank kung ano po yung ino-offer nila. But that's the good thing po about mortgage, yung may mortgage broker po tayo. They find the best rate and best promo sa mga bank po. Normally, gaano katagal yung process para makakuha ng approval? With my mortgage partner, he's very talagang efficient, and he's very mabilis po. Minsan po one day we can get the pre-approval, and then the next day we can get the client the house na. So my last client po, we got them last client in US, so we got her dream home po in 3 days. Wow. Yeah. Congratulations. Galing i-discuss mo ba mamaya yung documents, o pwede kong tanungin ngayon kung ano ba yung mga basic documents lang na hinihingi for pre-approval? Yung mga like your pay stub, your income, your credit history po, kailangan nilang mag-sign ng consent about that. Tapos yung like it's about down payment, the mortgage will ask like yung how much is your down payment po, usually mga ganun.
Alright. Okay, so maliwanag na maliwanag mga kabayan. Ang first step is a pre-approval from the bank or financial institution with the help of a realtor and a mortgage broker. Okay, papasok na ba tayo sa tip number 2 or step number 2? Step number 2 po, ito po yung pinaka-exciting part is the home shopping. So this is where you will talk to your realtor like me, like an agent, na tapos I'll meet with them. We will discuss what's your criteria in finding a home, like which area you want, how many bedroom, kung ilang bedroom ang gusto mo, kung is it accessible sa school, accessibility sa work, so something like that. And then we will go for house tour po. Once we decided kung anong mga criteria nyo, I'm gonna send you like some listings, and then pag nagustuhan nyo po yung listing, then we'll go and titingnan po natin yung bahay. Napakaganda ng term mo, no? Home shopping. Ano? Home shopping. Oo. In your experience ba, ang mga Filipino clients natin, saan sila, yung mga first time na bumibili ng kanilang dream house, saan sila normally nakakabili ngayon na affordable? It really depends po kasi sa ano nila sa work nila, where they work. Kasi yung ibang client ko po, sabi nila they work in Vancouver, but we all know na Vancouver po it's so expensive na. So usually sasabihin nila sa akin, I want sa may New West or Burnaby, mas malapit siya sa Vancouver area. So yun po yung inaano naming criteria. Pero mostly po clients ko is like Surrey, Maple Ridge. This is more yung medyo cheaper. Okay, kanina binanggit mo yung listing na binibigyan mo yung mga client mo ng listings. Ano ba tong listing na to? Listing po, ito po yung makikita natin sa MLS. Parang ito yung kung ano yung criteria nila. Tapos hihingi po tayo ng schedule or private viewing pag wala po silang open house. So dito mo makikita yung kung ano yung situation ng isang bahay, how many bedrooms, how old is yung bahay, tapos especially as a realtor, makikita mo po may mga documents inside that sa MLS na yon na tayo lang po yung nakakakita. So we can see kung anong real situation ng mga bahay, yung mga strata documents, title, something like that po. Very, very, very informative. Okay, tapos na ba tayo sa number 2? Papasok na ba tayo sa step 3? Yes po. Alright. Ang bait ng ni Milo, Ang bait ni Milo, Hindi siya... Ito yung lagi kong kasama pag nag-review ako. Oh, nice. That's great. Okay, mga kababayan, papasok na po tayo sa step number 3 in buying your dream home. So sa step number 3 po, pag nakakita tayo ng bahay na gusto natin, so we'll send our offer and negotiation. So ito yung step number 3. So magsasend down ng offer kung magkano yung kanilang parang bid ba ang pinag-uusapan natin? Most of the time po, I'm in a multiple situation na nowadays kasi medyo malapit na tayo sa springtime. So, puro multiple offers na po ako. Last time, I sent an offer in Vancouver like Joyce. They got like 12 multiple offers. Bakit mo nasabi na dahil springtime na ay nagkakaroon ng maraming buyers? Pag sinabing multiple offers mga kababayan, ibig sabihin sa isang property, maraming interesado at nagbibigay sila ng kanilang presyo na nagmumukhang bidding, tama? Na kung ano yung attractive, yun ang tinatanggap ng homeowner. Siyempre, ba't mo nasabi na pag springtime? Usually po kasi that's the sabi nila yun ang pinakamalakas sa as a realtor kasi I started realtor last year po, di ba? So I'm still learning pero madami na rin po ako nabenta. So balita ko nga. Mga kababayan, si Kate ang isa sa mga matunog na pangalan dito sa Vancouver pagdating sa pagiging realtor, especially for first-time home buyers. Kaya nga po na-invite natin. Very inspiring ang kanyang real estate career story. Yeah, parang nakabenta na po ako almost 20, more than 20 pieces. Kailan ka lang nagsimula? July po. Mga kababayan, in less than 1 year, nakabenta na po siya ng 20. Hindi lang benta, kundi she realized the dreams of 20 families dito sa Vancouver. Congratulations, Kate, ha? So, siguro kaya springtime malakas dahil lumalabas na tao. Yes, yan po yung sabi nila. Kasi mga kababayan, dito sa Canada, bago spring is winter. Alright? So, yung mga tao ayaw lumabas. Ayaw lumabas kasi malamig. Okay. So magsasend na kayo ng offer. So normally, siguro tanong ng isang buyer na gustong kunin yung property nila, maraming nagbibigay ng offer.
Anong payo mo pagdating sa price na ilalagay nyo? Usually, I search po yung comparables within the area. Kasi minsan, some agent, they do overpricing. Mm-hmm. So, pag ganun po, you have to search kung anong comparables and then kailangan po tayo mag-offer within that price range para hindi po natin, or it depends din po sa ating clients kung ano lang po yung pre-approval nila or their budget. I always work within their budget po. Perfect. Ito ang susunod na question. Kunwari, ako yung first-time home buyer, gusto kong bilhin yung property. Siyempre, gusto kong mag-bid muna ng medyo mababa, or yung tama. Pero willing naman ako i-bid siya higher. Okay. Anong masasabi mo ron kung ito ba ay pwedeng ibalik sa'yo na pwede ka bang makakuha ng, kunwari nagbigay ka ng first offer na medyo mababa, pero in your mind gusto mo higher, may pagkakataon ka ba na mag-bid ulit higher, magbigay ng offer higher? Yeah, opo. So usually po kasi pag nag-send tayo ng offer, hindi natin alam kung multiple offer siya o hindi. So I usually, nag-send ako ng offer medyo mababa. Then, if may multiple offers po, babalik yung realtor ng kabilang side, then they will tell us or they will call us na sasabihin nila, okay, you're in a multiple offer. Do you wanna change your offer? Do you wanna give your best offer? So that's the time, yung kakausapin ko po yung client ko, nandito tayo sa multiple offer, ganon, anong gusto nyo? Do you wanna, yung change natin yung offer natin? We have to give our best offer. So it still depends on the client kung kaya nilang magbigay ng mas mataas sa offer natin or just leave it. Kasi may mga client po ako talagang sabihin nila, Miss Kate, ito lang po yung budget namin. So talagang ganito lang po. So I'll stick with my offer. Pero po, pag gusto naman po nilang magtaas po ng offer, we always change our offer po and we give our best offer. Well said. So isa pang question naman. In your experience, ano yung selling price na naka-advertise sa listing? Ano yung, may experience ka na ba na medyo nakuha nyo na mas bababa? Gano'ng kababa? O may experience ka na ba nakuha nyo na mas mataas? At gano'n naman kataas yun based on the selling price? So yung pinaka mababa ko po, meron po akong client na sabi niya, I got the house sa condo po siya sa Surrey na 520 yung listing price niya. Tapos sabi niya, Kate, ayoko magbayad ng property transfer tax kasi that time po may property transfer tax pa, hindi pa po na yung exemption. So, sabi ko, okay, I'll do my best na mag-offer tayo ng, so I offered parang 480, tapos so nag-back and forth kami ng realtor on the other side, pero nakuha ko siya within 500. So hindi siya nagbayad ng property transfer tax. So we saved 20,000. Good job. Malaking savings yung 20,000. All right. Meron ba namang, ano naman yung highest na experience mo? Yeah, yung last month po, meron akong townhouse naman here in Maple Ridge. Kaya nga sabi ng mortgage partner ko, ate, why your Maple Ridge napakamahal na? Kasi talaga may bidding war na rin even here in Maple Ridge. So yung townhouse is listed for, 849. Tapos 6 multiple offers kami. Pero kami, pang 4th place lang kami. So, nag-offer kami ng it was listed siya ng 849, nag-offer ako ng 865. Hindi pa rin namin siya nakuha. Pero it was sold for 870. Wow. Unfortunately, hindi sa inyo, kumbaga sa iba. Alright, okay. So, ganun kataas ngayon. Okay. Okay, thank you for that information. Tapos na tayo mga kababayan sa 3rd step. Papasok na po tayo sa 4th step in buying your dream home. Yeah, sa 4th step naman po yung ating due diligence po. Like yung home inspection, so we schedule for home inspection po. So we make sure na walang any damage in the property. Or some lender po there, ni-require po nila yung home appraisal and survey. And in this steps po, pag nag-inspection po tayo, then we find any damage na kailangan pong i-repair, dito po pumapasok yung negotiation natin. Okay, so a typical question, gusto mo pa lang yung property, napupusuan mo pa lang, okay? Doon pa lang ba, bago ka mag-send ng offer, ay magpapa-home inspect ka na? Hindi pa po. So, ang home inspection po, we usually do it kapag okay na po yung financing natin.
So I always ask my partner mortgage broker if we can go ahead with the inspection or I can schedule for inspection. Kasi I don't want to waste yung money ng client ko po. Tapos we're not approved for the final financing po, right? For final approval. So we make sure na everything is okay with the financing and then we schedule for the inspection po. Okay. Okay. So, approval ng financing, tapos magpapa-inspect ka. Pero magpapa-inspect ka ba dahil parang ikaw na ang nabigyan ng award doon sa letter of offer mo? O gusto mo lang muna siyang inspectionin? So, kapag accepted offer na po tayo, we'll do the final approval na sa financing and then we'll do the inspection. Alright, meron ka bang contact na talagang bankable, reliable at magandang record na bilang isang home inspector? Meron po akong partner, si Kuya Rapi po. Siya yung partner ko talaga and we work as a team din po. Alright, that's good. Normally, sa kabatiran ng mga kababayan natin, how much ang range ng mga home inspectors? At of course, charge yan doon sa... Hindi ko po kasi alam yung charge niya, pero usually po pag condo, I think 400. Kumbaga, nire-refer mo sila tapos sila na ang bahalang mag-usap. Yeah. I see. Gaano katagal naman ang home inspection at saka anong advice mo? Kasama sila pag nag-home inspect yung buyer mo? Sa home inspection po, it depends on my client po kung anong gusto nila. Kung sasama na sila bago mag-start yung inspector ko. So, sasabihin ko sa kanila, okay, you can come, pero wag natin istorbohin yung inspector so he can do his job. Para at least po, mas makita niya kung ano yung damage, repairs na kailangan nating ipagawa. Tapos, yung iba naman po, they will come sa walkthrough na. So, it's like, pag condo, it will take like 1 hour bago matapos yung inspection. Though they will come before that time na matapos yung inspection para yung inspector po, ira-run through sila sa lahat ng damage. And the good thing with my inspector po, ira-run through kanya sa lahat ng mga yung mga circuit breaker, yung mga switch na kailangan mong i-turn off pag may nagbaha or whatever, may leak. So, yun po yung maganda doon. So, kumbaga, dalawa ang appointment with the home inspector. Yung isa, yung talagang home inspection, yung isa, run-through? Hindi po, it's the same day po. Same day. Kumbaga, part 2 lang yung isa. Parang yung run-through po, pag patapos na po siya or tapos na siya, ira-write niya yung report within that time, tapos ira-run through niya with the client po. Alright. Okay, sa experience mo sa mga houses na naibenta mo na, or binili ng client mo, ano naman yung inspection na halos walang nakitang damage at ano naman yung inspection na medyo may major na hindi nakikita kaagad? So, based on your experience. Yeah. So yung sa akin po yung pinakamaganda kong inspection is yung client ko sa North Vancouver. Condo siya. Parang isa lang yung pina-repair ko. Yung isa talaga just to report to strata. Anong klaseng repair yun? Parang lang po siya, yung shower diverter. So pag inopen mo yung shower, naglilik pa rin siya dun sa faucet. Sa shower siya dapat lahat yung water. Kapag ganyang maliit lang bilang realtor, sino pa ang sumasagot niyang ganyang maliit na minor na yung nire-report mo lang doon sa homeowners, siya pa rin? So I always tell my client po na kapag wear and tear, yung mga natin, it's normal po yun sa bahay, especially we're not buying a new one po. So, but I'll try my best na negotiate pa rin siya sa seller. So what I did dun sa North Van, so I still send it to the seller. Sabi ko, this is the things that needs to be repaired. Tapos po, they send it back and sign it. So means po, it depends on the seller din po kung papagawa niya or hindi. Malay mo, yung seller, yes, magaling din sa bahay at gusto niya ay may personal touch siya, di ba? May mga seller po na mabait kasi sometimes yung bahay po na to, they treat them as their talagang home, right? So mas gusto po nilang makuha po siya ng ibang client na buyers na talagang ma-appreciate nila yung value. Alright. Ano naman ang nakita mo na sa inspection, based on your experience nga, na meron ang tinatawag na defect or latent defect or whatever na malaki? Yung pinaka-major defect ko po is yung dito sa Maple Ridge. It's a townhouse. Tapos meron siyang molds. Yung attic niya, it's molds like lahat, halos. So, and then the realtor told me na, oh, it's not a major. Sabi ko, what do you mean? Major yon. Kasi nga, the whole,
yung the whole attic is all black, tapos moist, tapos yung ventilation is poor kasi hindi nakakonect po yung ventilation niya, something like that. Yun yung sinabi ng inspector ko. So I collapsed the deal. Ganon. Tama. Napakalaking issue yan. Okay, so para lang sa kabatiran ng mga tagapakinig natin, pag nag-i-inspect, di ba merong nakikita ka agad visual? Apo. Di ba? At merong inspection, kaya kailangan mo ng home inspector kasi merong nakikitang defect na hindi ka agad-agad nakikita visual, di ba? Yung kailangan medyo meron pang malalimang inspection. Kaya kailangan po talaga natin ng good inspector para at least po, kasi ito, we're not buying parang candy, tapos pag naano mo na, ibabalik mo na, right? Kasi napakamahal po ng bahay dito sa Vancouver. That's why I want my client to get the best house talaga. At least yung talaga I find a best partner na inspector para at least mas we work as a team for our best clients' interest po talaga. That's great. So mga kababayan, nakakaapat na po tayo sa ating 6 steps. I-review lang natin. First, yung pre-approval. Pangalawa, yung home shopping na napaka-exciting. Number 3, magbibigay na kayo ng offer or sending an offer. And number 4, yung pong tinatawag na due diligence. Papasok na tama na ba? Papasok na ba tayo sa 5? Mga kababayan, papasok na po tayo sa 5th step in buying your beautiful dream home. Sa 5th step naman po, ito po yung ating pre-closing. So dito naman po, we have to yung parang siguraduhin natin lahat ng pinagawa natin na repairs is all done ng seller. Yung iba po pwede po tayo mag-walkthrough para we make sure na pupunta po tayo last time dun sa bahay. We make sure na yung lahat ng negotiation natin sa repairs is all done. Yung mga ganun po yun. I see. Ano pa ang mga items sa pre-closing? Yung ito yung mga ganito, tapos pupunta yung pre-closing kasi parang yun lang po siya. Tapos closing na tayo. Alright. So, pang 6 steps. So napakabilis lang nung kasi parang double checking lang. Double checking lang. Alright, okay. Kumbaga pulido. Okay. Yeah. Okay, papasok na po tayo sa last step. Very exciting sa inyong pagbili ng dream home. Yeah. Ang number 6 naman po ay ating closing. Ito na yung pupunta na tayo sa lawyers, magsasign na tayo ng mga documents, tapos we make sure lahat na-receive na po lahat natin ang statements and na-check na po natin yung sa lawyers. And then the very exciting part is yung marireceive nyo na po yung susi ng bahay nyo. Tanong siguro ng mga kababayan natin, ano yung pinakamabilis mo na experience na from viewing, na-close mo na siya? At ano yung medyo matagal mo na experience? Yung how many months po? Parang gano'n? Well, kung minsan, sabi mo nga, medyo may 3 days na mabilisan, di ba? Minsan, ang partner po kasi and I, we work really close together. So talagang pag na-approve na niya, so we will shop around na, yung magsha-shopping na kami ng bahay. Bago pa yung pre-approval, I start sending yung my clients ko na ng mga house po. So pag okay na kami sa pre-approval namin, mag-shop around na kami ng bahay. Then we send an offer pag nagustuhan nila. Kasi always tell my client na, especially with this market, pa-spring na nga po, kasi that time, mga January, February, sabi ko wag natin hintayin na magmahal yung market. So once you love the house, send an offer right away. So usually, yun nga po, 2 to 3 days, nakukuha na namin sila ng bahay. Sa pagpunta nyo sa abogado, ano pa ang nakikitang normal na problem or requirement? Kung meron as far as for me po, yung experience ko, nung nag-realtor ako, wala naman po. Wala kaming problem sa mga lawyers and everything. Pagdating ba sa lawyer, meron kang nire-refer o merong lawyer na normally silang ang clients mo? We always ask them po kung meron silang lawyer or kung gusto nilang gamitin yung lawyer namin. Alright, okay. Ano pa may idadagdag natin dyan? Basta yung make sure po yung lahat ng documents is tama, lahat ng babayaran nyo is correct, para at least you wanna make sure na you're paying the right amount, di ba po? Ganun po. Okay. Pwede ko bang may tanong yung rescission? Kunwari, nagkaroon ka diba ng experience na nag-send kayo ng offer at biglang nagbago isip yung iyong client. Meron ka na bang ganun experience? Kasi may nakita kayong isang mas mura, mas maganda at mas malapit sa trabaho. Wala naman po. Pero they always ask me ano yung recession. Kasi meron po tayong binabayaran na recession pay doon sa contract, di ba? So I always get that question. Sabihin nila, Kate, ano yung recession
payment na yon. So I always explain them na kunwari nagbago yung isip mo within 3 days, 3 business days, tapos so we have to pay the seller that amount. Parang ganun. Pero as far as my experience pa, wala naman po akong wala pang nag-back out. Tama. Yung rescission period na yan yung di ba? Nag-offer na kayo, nagkasundo na kayo, tinanggap na yung offer mo, atras ka, within how many days? 3 to 4 business days po. Depende sa realtor and seller. Pero usually po nilalagay nila 3 to 4 business days. Ay, hindi ho libre yan mga kababayan. May konting bayad yan. Kung di ako nagkakamali, parang 25% of the price. Kaya, please, decide wisely. Yeah. Di ba? Alright. Parang ano po yun parang yung collateral damage. Parang syempre, in-accept nila yung offer and then kumbaga yung cost inconvenience. Parang gano'n. Baka tinaboy na-excite na yung na meron ng bibili ng bahay niya, biglang in 3 days atras ka, baka sinabihan niya na yung mga ibang nagbid nung una na, sorry, meron na akong buyer, di ba? I know. Tapos nawala. Yung buyer na yan, biglang nakahanap na ng iba within 3 days, di ba? Kaya nga. O kaya nagsubmit na sila ng offer sa iba, something like that. Okay, so ano pa? In closing? Sa closing natin, ito yung move-in day. So ito yun din po yung bibigay mo na yung susi sa kanila. And then, so ito yung pinaka-importante, yung move-in day. Ito yung tinatawag nilang possession day po. Possession day, so you have to make sure as a client and as a realtor din po na i-run through mo lahat ng mga appliances sa nakuha mong property, tapos make sure mo na wala mga damage, yung mga pina-repair mo is all good, para at least you have the time na habulin yung seller. Kung may mga concerns ka na hindi nila nagawa, na nasa contract naman, as long as you have the contract, kasi mahahabol mo sila. That's great. Okay na tayo sa 6 steps? Opo. Napakaliwanag. Thank you so much. Siguro nagtatanong din sila, dahil sa yung record na nakakuha ka na o nakabenta ka na ng 20 houses within a short period of time. Siguro nagtatanong sila, saan ka nakakuha ng market ng ganyan? Anong ginawa mong promotion or referral? Nakakabilib eh. Kaya nga po. So, ako po kasi may Facebook. So, I always post sa Facebook. Even the first time po ako nag-realtor. Kasi I always post ko ano yung nangyayari sa parang career ko. So, when I started to change my career on my first day, so, dinocument ko siya, nag-enroll ako. So, everything is in the Facebook. So, tapos nakikita na ng friends ko na, okay, it is changing her career. So, parang naghihintay na sila. Kaya, even I don't have license po, may mga client na ako, okay, pag may license ka na, ikaw ang kukuhanin kong realtor, may plan kaming bumili. Tapos word of the mouth din po after that. Sunod-sunod na siya. Referral, because of good, excellent service provided by a realtor. Congratulations, Kate. Thank you po. Okay, so anong huling masasabi mo, payo mo sa mga ating first-time home buyers? Ako po yung payo ko sa as a first-time home buyer myself, 2019. So you have to choose the best yung realtor and mortgage broker. Kasi you have to choose the right people na will guide you and will not take advantage sa mga first-time home buyer. Kasi first-time home buyer po, it's so overwhelming. Ang daming mga tanong ng mga client ko, pero I'm always there to answer their question. Para at least sabi nila, Kate, nahiya ako sa'yo kasi ang dami kong tanong. So it's okay kasi first time home buyer din ako, hindi tayo bumibili ng murang property, right? So kailangan we have to make sure, we have to know everything. This is one of the major decisions in their lives, right? Yes. Ano ba, para sa huli, ano ba ang duty ng isang realtor sa kanilang mga clients? As for me, kasi as a nurse din po, kasi I work with compassion. I always put my heart when I work. I always put my shoes sa client ko. Kasi sabi ko, I want them to get the best house. I always negotiate with them. Kung kaya kong mababa yung price, I will. Pero pag may multiple offer, I always tell them, sorry, pero we have to do the multiple offers kung gusto natin makuha yung property. Yes. So yung ganun lang po. Yung I always treat them as my family. That's right. So kumbaga yung fiduciary duty ng isang realtor sa kanyang mga clients. All right? Especially when buying your dream home. Okay, so thank you so much, Kate.
Thank you po. I hope to hear more good news, closing more sales sa Vancouver. Yeah, actually po, we closed 2 deals yesterday. Oh. Then I have 1 accepted offer din po kahapon. Congratulations. When it rains, it pours. No? I know. Another family po. Yun po yung maganda kasi you help this family na talagang to get their dream home, especially here in BC. Napakahirap po makabili ng bahay. Yes, all right. Okay, so sa mga gustong bumili ng bahay, saan kanila makokontak? Just text me na lang po sa akin number or call me 778-986-7035. No, Kate Karandang, isang PREC. Ano ibig sabihin ng PREC? Correct po. Personal Real Estate Corporation. Alright, so thank you so much, Kate. And yan po mga kababayan, ang 6 steps in buying your dream home in Vancouver. And that's a wrap. Thank you for watching ABC. Thank you. All About Canada, where a program that informs, educates, and inspires our fellow Filipinos who are buying their first home in Vancouver. My name is Rovic Canono. I am your host. I'll see you again. Thank you.